Ayun, so welcome back guys dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So pag-usapan po natin dito sa video natin sa ngayon yung ating mga blue chips naman. So nakita nyo naman last Friday, ang ganda ng move ng kanilang mga stocks natin. So anyway, pag-usapan po natin kung okay ba yung mga charting ng mga nandito sa list natin. Ayan, so si Jollibee, tingnan po natin kasi parang meron siyang may nakita tayo na spike ulit ng price. Si Ayala, so parang gusto din mag-breakout. Tapos si BPI, so kumuha tayo ng representative sa mga banks. ICT, so tumaas daw kasi yung mga exports na naman natin. JT Cap, so mukhang pa-recover na rin siya. Si Bloom, nagkaroon po ng breakout last time, so bisitahin ulit natin. And then si SMPH, siyempre yung mga malls natin, tingin natin magre-recover in relation dun sa mga properties po natin, pati si Robinson, di ba? Napag-usapan natin kahapon. Kasi nga, nagkaroon tayo ng alert level 2 naman. Okay? So, yan po yung mga titignan natin. And then, as usual guys, disclaimer po dito sa ating mga videos. So, malimit ko naman sabihin sa inyo, personal study lang po itong ginagawa natin and for educational purposes lamang. So, hindi po ito recommendation para mag-buy, sell, or hold ng mga stocks kasi nga meron po siya ng risk. So, ikaw po bahalang mag-decide kung gusto mong pumasok dito sa mga nare-review natin. Pero syempre, based sa personal discretions mo naman. Okay po, so puntahan natin yung ating mga stocks. Yeah, so bago tayong patuloy pala, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So i-check mo na lang guys. So halos araw-araw, meron pa rin naman tayong review. So yung mga weekends lang natin, nabawasan ng konti yung mga company reviews kasi medyo busy nga tayo dun sa isang channel natin, yung ating Crypto Koto channel. So check mo na lang guys yung mga reviews natin about sa mga NFTs or yung mga gamings naman. And then sabi ko sa inyo, yung mga nag-aral sa PSE market, pwede kang mag-try kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market is yung ating Patreon naman. So bukas pa rin naman siya. So i-close ko na lang po siya siguro mga Wednesday or Thursday by next week. And then yung next na opening natin is by December 2, 2021 na lang ulit. Ayan. So punta tayo dun sa sa ating charting para makita natin yung galaw ng ating mga stocks. So, di ba maganda nga yung closing natin kahapon sa kanya. So, nakita mo, nag-close tayo is around 7,340. So, tingin nga natin, very strong yung mga blue chips, especially during this time nga po kasi nga maganda po yung yung breakout ng ating candle. So, syempre, Philippine Stock Exchange Index, majority po niyan is yung mga blue chips naman natin. So, anyway, punta tayo sa kanila. Ayan, so tingnan natin yung mga related na news dito sa ating market. So, unang-una yung natin guys, yung inflation natin. So, ito yung isang catalyst sabi natin kahapon na bumaba na nga siya. And then, very good yan pag mababa kasi yung inflation natin, ibig sabihin, mas malakas yung spending power ng mga tao. So, maingganyo sila na gumastos. Nang gumastos, syempre, lalakas yung spending power natin at mag-i-spur nga po yung ating economy naman sa kanya. So, very good yan guys kasi yung ating reading sa ngayon, nagsettle daw siya ng around 4.6%. And then, nung last month natin, 4.9 to 4.8% yung sinasabi ng ating mga analysts. So, merong review dito si Business World. Pwede mo pong i-double check yan. And then, yung isa pa, yung sabi natin, yung Philippine exports and imports rose on September amid a pick-up in global economic activity, the local statistics agency said on Friday naman. So, di ba isa lang naman pinag-usapan natin pag ganito, yung mga ports po ni Mr. Enrique Rason. So, alam ko ito yung yung pinaka-ports natin sa kanya yan. So, pwede mong i-double check, medyo mahaba yung explanation niya. Pero good news nga po yan kasi tumaas po yung ating mga export at saka imports. Kaya nga, nag-review ulit tayo ng mga blue chips. Tingin natin, meron pa silang igagalaw for next week hanggat nagkakaroon ng breakout yung ating markets naman. So, anyway, pag-usapan natin. So, unahin po natin si Jollibee. Yan, so ano ba yung nakita natin dito kay Jollibee? Ayan, so back-to-back yung So, natuloy yung nagkaroon siya ng breakout last time pero 'di ba, medyo bumagsak na yung price niya. Nag-double check siya dito sa area na to. Tapos, ngayon is na-retest niya yung support and then okay siya. Tapos, gusto niyang tumaas ulit. So, may mga business partners kasi na bago ulit itong si Jollibee natin. So, ang ganda ng galaw ng niya. Baguhin ko lang yung yung indicator natin. So, ang ganda ng galaw ng RSI. So, tingnan mo, talagang uptrend. So, ganun na rin yung yung direction ng ating MACD, hopefully magtuloy yan. Meron pa siyang konting igagalaw kasi nga yung RSI natin sa kanya medyo mataas pa or rather medyo malayo pa siya ng konti. Last time nag-correct siya is
around RSI 77. So laki na rin ang ginalaw niya, di ba? Kung medyo na-hold mo siya ng konti, ayan o, so halos more than 15% na po yung ginalaw nitong si Jollibee. So 244 na from 97 pesos, di ba? So nadoble na yung pera na makasama natin. So anyway, next resistance, support na natin yung 225. Currently, resistance naman siya. Pero kung sakaling ma-break niya, kung sakaling gumanda ulit yung business niya, around March 2019, medyo mataas yung yung next na major resistance, or pwede siguro dito baba muna natin ng konti, baka masyadong mataas yon. Nasa 260 po yung next na resistance ni Jollibee, which is kung tuloy-tuloy yung good news ng ating market potential, pwede nga po niyang ituloy kasi nasa uptrend direction po yung ating mga candles naman. So bidang saya, di ba? So congrats doon sa ating mga Jollibee holders. With regards sa mga transaction, tignan po natin. So type natin dito Jollibee kay 2Trade Asia natin. Meron siyang gain na around 2.32% last Friday. Malaki yung niya, net foreign buying is nasa 119 million. UBS, JP Morgan yung main buyer, and then PEP at saka si Maybank yung ating pinaka-main seller. So meron siyang news galing kay GMA natin. Jollibee to acquire majority stake in Taiwanese bubble tea chain. So ito yung mga napag-usapan natin last Monday to Friday ng mga trades natin. So ito naman yung lagi lumalabas sa kanya. So nag-acquire pa rin po itong si Jollibee at talagang paborito niya yung mga tea products. Ayan. So di ba sa US last time si green tea leaf yung kinuha naman niya. Tapos ngayon bubble tea naman dito sa Taiwan. Ayan. So nag-expand pa rin po ng business itong si Jollibee naman natin. So hopefully tumaas pa siya. Meron tayong bagong target. Next, si Ali. So sabay-sabay na pumitik guys sina Ali, SMPH, Robinsons, yung mga property companies naman natin. So meron din siyang good news kasi yung 9-month net income nitong si Ayala natin, umabot siya ng 35% and then umakyat nga po siya ng 8.6 billion. Ayan. So ang ganda ng mga Ayala companies natin. Pero titignan mo 37.5 itong si Ali natin. Pero si A-REITs natin, di ba? Back to back na umakyat din. Hindi kayo maging blue chips itong si A-REITs natin. Kasi ang ganda ng galaw niya Hanggang sa ngayon, umakyat pa rin siya. Last Friday or Thursday, umakyat pa itong si A-REITs until 46. So, mas mahal na nga po siya kay mas mahal na siya kay Ali. Yan, si Ali natin is nasa 37.5. So, kung sakaling maka-break siya dyan, kasi actually nasa resistance pa naman, next na target mo is mga 40 pesos. Pero ngayon, i-retest niya ulit yan. Pero since meron tayong higher low formation sa kanya, so very good. Meron siyang momentum. Ganun din yung ating RSI is very good din siya kasi nag-start na mag-recover yung pinaka-directions naman niya. So, ang ganda nito. Pag nagkaroon ng breakout, kasi yung pre-pandemic levels niya, nandito pa sa area na to sa mga 46. Kung matuloy-tuloy yan, bumalik siya sa kanyang fair value, yan, very good po yan para kay Ayala naman natin. So, wag lang mauntog kagaya ng last time. Ilang beses natin akala na babalik na siya. So, 1, 2, and then ito na yung pinaka third try po ni Ayala naman natin. So, maganda yung kanyang earnings. So, kaya nga naglilin tayo. Baka umakyat din po yung kanyang price. So, sa mga banks, kumuha tayo ng representative, itong si BPI. Napaaga yung TP ko dito sa kanya. Kasi binenta ko na nung Thursday, November 4. So, umakyat pa rin siya. So, breakout, tinuloy po niya. So, akala ko hindi niya kakayanin kasi mga red candle na yung nakita ko last time. Pero, nag-close naman siya ng green. So, very good. Tapos, makita mo dito, sa bandang baba, meron na po siyang accumulation ng very, very good na volume. So, yun nga lang, overbought na siya. So, watch out na lang kung hawak mo siya kasi alam mo naman, pag overbought yung mga blue chips, nagko-correct din naman siya. So, yun yung magandang abangan kung kaya niyang i-retest tong 90 pesos para tuloy-tuloy na umakyat naman siya. So, next na resistance after nyan, kung hindi siya mauntog pero hindi pa naman siya nasa peak na resistance, mga 95 pesos, ayan. Very good to kasi meron siyang breakout. So, kailangan lang natin mag-retest ng support para mas tuloy-tuloy na akyat. Pero pwede rin naman kasi nasa momentum area na siya, nandito na siya sa overbought condition. So, medyo malakas yung tendency. I-retouch niya ulit yung next resistance sa 95.29. So, wala pa akong nakita or hindi ko pa na-verify yung earnings nitong si BPI. Pero lahat naman ng banks ngayon, magaganda po yung kanilang mga earnings. So, hopefully, kasama itong si BPI natin. And then, ICT. So, maganda rin po yung
yung report ng kanyang earnings. So ngayon, most likely, di ba nag-double bottom siya dito sa MA100, malaki yung chance. Ito, personal opinion ko lang guys. Malaki yung chance nitong si ICT natin na i-double confirm yung ating 200 pesos. So makita mo naman sa sa peak ng volume last Friday. Meron siyang malaking net foreign buying dito. Ayan, so hindi natin nakita si Ali pala. Saglit, tingnan natin si Ali natin. Meron siyang nag-gain pala si Ali natin 2.32%. 100, ayan kaya medyo nagustuhan natin to si Ali. Meron siyang 119 million na net foreign buying. So, yung mga malalakas JP Morgan, UBS yung kay Ali. And then si BPI, alam ko meron din siyang net foreign buying. Ayan 120 million. So, start nyo na po tignan yung mga blue chips ng stocks natin kung sino or kung saan nag-accumulate po yung ating mga foreigners kasi magandang malaman yan. So, syempre, smart money, yan po yung inaabangan natin. So, 2.3 din si BPI. Ayun UBS, CLSA, yung namimili naman sa kanya. Ayan. So, and then, ito si ICT, yung pinag-uusapan natin. Meron siyang gain. Ang ganda ng gain ni ICT natin. Umabot siya ng 5.22%. So, very good. Net foreign niya pero is 27.4. So, nape-pressure siya sa foreign selling natin. Papa UBS yung main buyer. And then, Mandarin saka Timson yung ating pinaka-main seller. So, meron po siyang news dito. ICTSI income climbs 73% in Q3. So, especially ngayon, tingin natin in Q4, since nag-alert level 2 tayo, mas marami pa po yung mga imports saka exports na pwede natin makita na data naman sa kanya. Kaya tataka ako, ba't meron siyang malakas na net foreign selling? Pero potentially, mag-retest, malaki ba yung parang hindi naman ganun kalaki yung upside niya, no? So, mga 7% upside, pwede na rin, di ba? So, as compared sa mga banks. So, malaki na yan kung matuloy po yung, next na retry ni ICT. So, ganda rin ng run-up niya, eh. So, ito nga lang yung, naka-breakout na siya ng matagal doon sa kanyang pre-pandemic levels. So, yan. So, lalo na ngayon siguro kasi medyo maganda ulit yung kanyang earnings habang nagbubukas po yung ating economy. So, yung kanyang RSI, nagtatry pa lang naman siya mag-breakout. Ganun din yung formation ng ating MACD naman. Ayan. So, nagre-recover pa lang siya. Pero very good kasi RSI is nag-start ng umakyat dito sa 50 level naman natin. And then si JT Cap, finally, nag-recover na rin siya. Tinatapon yung mga blue chips natin bago yung bagong alert level 2. So, marami tayong napansin na ganyan. Ito din si JT Cap, akala ko magre-recover na to last time. So, yun nga. Pero maganda pa rin naman yung yung galaw niya ngayon kasi nga nagkaroon na siya ng maliit na breakout. So, very obvious meron yan. May breakout na yan kasi meron po siyang volume dito. So, okay. Gaganda ng mga indicators natin, So, yung mga RSI natin, tataas. Hindi pa siya overbought, kaya nga nag-iisip ako baka next week kung walang masyadong negative news sa market, tuloy-tuloy yung run-up ng mga stocks natin. So, after niya mag-breakout dyan, yan na po yung support. So, meron kang target na around 630 or kung babalik siya dito sa previous peak na 664 kapag gumanda na ulit po yung ating economy. Hopefully, hindi na tumaasa kasi yung COVID cases pala, pag tinignan mo siya, di ba? Yung case natin ngayon, naka-repost ako kanina, 2,656. So, umakyat siya ng konti kasi nung last sa mga reviews natin, less than 2,000. Pero makikita mo dito, yung ating 7-day average is umabot na siya ng 2,578. So, very good, di ba? Tingnan natin yung buyers. Hopefully, meron siyang net foreign buying. Ayan, laki din ng ginalaw ni JT Cap. Umabot siya ng 4.65%, 6 million yung net foreign buying. So, Maybank CLSA yung main buyer and then si UBS at saka si BPI yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, very good, di ba? Yung prospect natin. Hopefully, sa next week na review natin, guys, ganito pa rin makita natin. Mag-retest na siya dito sa mga pinag-uusapan natin na support level naman. And then si Bloom, so, nag-breakout din to, di ba? Nag-overbought na ba? Wala pa sa overbought, So, mukhang pwede pa itong si Bloom natin. So, ganda ng galaw. Okay yung RSI, okay yung MACD. Breakout din yung yung ating price action sa kanya kasi nga pag tinignan mo, nakailang breakout na siya breakout dito. So maganda yung pinuputan nitong si Bloom. Tapos mukhang mataas yung nito mataas pa yung pre-pandemic niya nasa 10 pesos. Siguro kaya pumipitik-pitik din yung kanyang price kasi mataas yung niya, mataas yung possibility na marami siyang aakyatin na
areas. Ayan. So, mga 7.98 pesos yung next na resistance. Very good. So, uptrend din po itong si Bloom. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. Congrats dun sa mga may hawak sa kanya kasi may mga shake-out siya dito last time Pero nakita mo naman, yung MA9 is nag-stay po sa kanyang support level yung ating mga price action. So, tingin tayo sa galaw. Meron po siyang gain na 6.08%, 2 million yung net foreign buying. So, hindi ganun kalaki. Call FMS yung main buyer and then call BPI yung ating pinaka main seller. So with regards sa earnings, so hindi ko na napakita dito. Pero nabasa natin doon sa last na mga tweets natin. Maganda po yung earnings nitong si Bloom. So around 39% yata yung nakita natin. Plus pag mag-boom ulit yung tourism natin, alam mo naman casino operator itong si Bloom. Very good po yan sa kanyang business. And then lastly, itong si SMPH natin. Yun. So, try na niya mag-breakout pero syempre, ang laki ng ginalaw niya. Tingnan natin Mabigat kasi ito si SMA. Meron siyang gain na 4.2%. Ang laki niya, 285 million. So, nandiyan na po yung mga foreigners natin. UBS, Regis yung main buyer, DBP, call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, ito medyo siguro maganda pa yung upside. Kasi hindi pa siya nagkakaroon ng breakout. So, next resistance, 38. So, current resistance is 36. So, antabayan natin pero most likely, babalik din po yan hanggat hindi nagbabago yung sentiment. Actually, iniisip ko mga at least 40 pesos bago magkaroon ng profit taking kasi ito yung level natin sa kanya bago po yung ating pandemic. So, tingnan natin kasi 50% na po yung capacity ng mga businesses. Baka mag-akyatan pa yung mga blue chips na dinidiscuss. So, yun lang naman yung personal na opinion naman natin sa kanya. Ayan. So, anyway, very good. 4.2% itong si SMPH naman natin. Ayan. So, balik tayo sa PSEI. So, hopefully, maganda pa rin yung run-up natin next week kasi kaka-breakout tapos meron tayong 600 million na kasamang foreign buyers. Tapos yung last Friday, yung representative po natin, yung iShares MSCI Philippines ETF natin. Tignan mo, laki ng ginalaw niya. Umakyat ba naman ng 3%? Ayan. So, niretest niya yung previous resistance dito, which is mirror-like kasi ito ng, ng ating PSE market. So, tingnan mo yung galaw. Balik ko So, tingnan mo. May multiple resistance siya dito. Ganun din sa atin. So, sumabay lang yung galaw niya. Pero hindi ko alam kung sino nauna, kung ito nauna, o yung sa Philippine market natin. Pero may good news kasi. Tapos tignan mo yung RSI niya nagkakaroon ng higher low formations naman. Ayan. So, hanggat di nababago yung narrative natin na okay na, may mga face-to-face classes, meron po tayong alert level 2, ang dami pa rin vaccines na dumarating sa kanya. Plus, ang daming news na na yung with regards sa mga pills, so instead of vaccines, diba? Very good din yung mga trial results. So, hopefully, ma-curb na po or makontrol na talaga yung yung COVID. So, para maging maganda naman yung mga trades or investments po natin. Okay? So, yun lang naman yung ating review for today. So, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. Happy weekends po sa inyong lahat.